Ay, sulit na sulit. Magprito po muna tayo ng bawang. Kung piprito po kayo ng bawang at i-crispy po ninyo, dapat low heat lang po. Para paglagay nyo, hindi masusunog. At hahalo-haluin po ninyo habang piniprito. Yan lang po natin mag-golden brown. Ayan! Golden brown na po. Okay na po sa akin to. Tanggalin na po natin sa kalan. Kasi pag nag-stay po sa kalan, masusunog pa po yan. Sa pinaggisahan po ng bawang, pinagprituhan pala. Ito po tayo mag-gisa ng sibuyas, star anise, at celery. Celery stock po, yung tangkay. Depende po sa inyo, syempre, kung ano po yung ginagamit po ninyo. Maganda, gisadong-gisado po ito. Gusto ko lang po yung star anise, umamoy lang po. Tapos tatanggalin ko na kasi ayoko pong babad na babad. Hindi ko po masyadong gusto yung lasa kapag masyadong strong. Yung lasa po ng masyadong matapang yung lasa ng star anise. Gigisa ko lang po ng bagya. Dahil isang portion lang naman po itong niluluto ko eh. Pang malakasan, pang mabangis lang ang dating. Ganun lang. Ayan. Namoy ko na po yung star anise. Okay na po sa akin yun. Ayoko po masyadong matagal. Tanggalin ko na po. Gisado na po na maayos ang sibuyas celery. Lalagyan po ako ng asukal. Ayoko po na masyadong matamis sa pares. Yung tama-tama nag-aagaw yung tamis, alat, at yung lasa ng mga rekado. Masarap po i-caramelize yung gulay. Yung medyo malagkit. Medyo nagiging slightly golden brown. Di ba? Medyo nag-golden brown na po yung asukal. Siyempre, pwede kang gumamit ng brown sugar. Pero mas gusto ko po yung ganito. Yung medyo kinakaramelize ko po yung asukal. Lagyan po tayo ng pinagkuluan po ng baka. Beef broth. Diba? Siyempre, sa pares, dapat medyo malapot. Hindi ko naman po masyadong dadamihan. At kukunin ko na rin yung ibang pinakulaan ko dito na napakalambot na buntot ng baka. Itimplahan ko na po ito ng toyo, oyster sauce. Siyempre sa iba hindi po naglalagay ng oyster sauce. Para po sa akin mas malinamnam pag may oyster sauce. Dahil medyo maalat na yung nilagay natin dalawa, oyster sauce at toyo, lagay tayo konting asin. Sa pares gusto ko medyo maraming paminta. Lagay lang po natin mabuti. Ito hindi ko na po syempre palalambutin yung baka dahil malambot na siya. At habang kumukulo, yung pinrito po natin kaninang bawang, maglagay na rin po tayo. Para mas mabilis lumasa sa ating pong pares. Tinakpan ko po dahil para lumasa yung bawang. Nagtunaw po ako ng cornstarch. Huwag po kayo magtutunaw ng kahit anong harina ha. Sa mainit tubig dapat tumali hanggang malamig na tubig. At paglalagay po ninyo, dahan-dahan. Diba? Hindi kayong parang dodrawing ng mukha ng kapitbahay nyo chismosa sa lupa. Hindi parang ganun. Lagay na po dahan-dahan. Yan. Dahan-dahan. Tapos biglang binuhos. Ano ba yan? Haluin po natin. Kasi palalaputin po natin ito. Siya nga palang ginamit ko po ay cornstarch. Pwede po kayong gumamit ng potato flour or cassava flour kung wala po kayong cornstarch. Kasi ang cornstarch po, mas malasa, mas masarap po sa pares. Para po sa akin ha. Ayan. Ready na po. Ganyan lang po yung lapot na hanap ko po. Ayoko po na masyadong lapot na parang gagawin yung pandikit sa felt paper. O sa papel de hapon. Hindi para kayong gagawin sa ragwal. Hindi po gano'n. Ganyan lang. Yan. Di ba? Natikman ko na po. Tama-tama po sa akin yung lasa.
Sa ating non-stick pan, para po sa ating fried rice na napakasarap na talagang partner ng Paris. Ito talaga ka-Paris ng Paris. Dito po tayo ng itlog. 2 piraso lang po. At kailan hanggang manipis na manipis. Kung kaya nyo manipis, kailangan nipisan na. Kailangan nipisan naman yung mukha na dumadalo sa inyo araw-araw. Naghahatid sa inyo kung anong balita, kasiraan ng mga reputasyon ng iba. Saan ba tayo? Itlog po yan. Yan lang po natin maprito. Ito pang style. Bago po ito yung itlog, medyo yan. Iwain ko na po. Kasi pag ano po siya, nakahiwalay, hindi po natin magagawa ito. O, diba? Saka natin scrape. Yan. O, diba? I-set aside po natin at syempre, pagkakain po tayong Paris, gusto natin syempre yung sinangag medyo makulay. Para po sa akin talagyan po ako atsuete oil. Atsuete garlic po ito. Garlic atsuete oil. 2 tablespoons lang. Meron po akong ham. Naku, mas masarap po. Yan lang. Gunting lang natin. Wala namang definite or specific or strict na pagluluto ng sinangag para sa Paris. Diba? Kung mas mapapasarap nyo sa bahay, diba? Kung meron kayong upo dyan o kalabasa, hindi sinabi lang dyan nyo. Malay nyo, pwede rin pala yun. Diba? Sarap tingnan ito. Winner itong sinangag natin na to. So po, isadong-isado po muna yung ham para mag-release din ng konting linamlam. Umalo sa itlog bago po natin ilagay ang buhaghag na kanin. Diba? Ayan. Ayan na po natin ang ating whole grain rice. Bakit po tinawag na whole grain po? Hindi po pag sinabing whole grain, buo po yung kanin o yung bigas. Hindi po. Ibig sabihin po nito, rich in fiber. Ano ba yung fiber? Pag kumain kayo ng fiber, gaganda mga muscle nyo, yung tissue sa muscle ninyo, at hindi basta-basta kayo magugutom. Kasi ito yung hindi naman medyo matagal tunawin sa sakyan. So, kapag ayaw nyo munang kumain, tama ba pinagsasabi ko? Dali. Yun, ang pagkain po ninyo, hindi po mapapadalas. Kasi kung pure carbs at kanin na puti ang kinakain po ninyo, it turned into glucose. Glucose po sugar. Totoo po yun. Yeah. Talino ko ngayon. Dito po yung pinagsasabi ko na yun. Natutuwa lang po kasi yung memory ko gumagana lang. Alam mo sinong nutritionist na magsalita. Samantalang kung sumubsab ako ng kanin, kaulo ng pusa. Di syempre, sinasabi ko yung pinagluluto ko. Para dagdag ka naman, di ba? Ayan. Dadagdag po ako ng konting asin. Konting paminta. At ayan ba yan? Lagay po tayo ng chives o spring onion na maliliit. Yan po natin mabuti. Para mas maganda po yung dating. Malakas ang dating. Parang yung nagluluto, ganun dapat. Binabagay sa nagluluto yun. Diba? Ito masarap, buhaghag na buhaghag. Siyempre, kung wala kayo atsuete oil, pwede gumamit toyo. Lalagyan po ng konting toyo. Kasi gusto ko po talaga sa sinangag. May toyo. Parang nagluluto lang. Kaya po natin mabuti. Ayan. Luto na po ang ating fried rice. Siguro ito yung isa sa pinakamaganda na itsura na luto kong fried rice.
Lagay po tayo ng konti lang spring onion, spring onion tama. Maninipis na spring onion o chives. At lagay po tayo ng pinarito ka natin kaninang bawang. Winner na winner ang ating sinangag. At i-assemble na po natin ang ating beef mami. Siyempre nakapagpakulo na po ako ng noodles. So gagawin po natin dito sa noodles, babantuan po natin ng mainit na tubig. Kasi pag binlanch natin, nilubog natin ng matagal, lalambot pa siya. So ito ibablanch lang po natin ng mainit na tubig. And then, just hold on. Mainit lang kusina ako. Salain po natin. Di ba? Pagkasala natin, hindi pa natin ibabalik to. Ito po yung technique sa bahay. Kung maliit po yung mga kasangkapan po ninyo, paliguan ninyo. At susunod natin i-blanch o bantuan. Para yung nagluluto bure, may banto. Itong carrots. Blanch lang natin. Yan, okay na po yun. Lagyan nyo po muna separate na lalagyan. Pero syempre, kung magsaserve kayo ng direct, pwede nyo na po ilagay straightly kasama yung noodles. Pero ako po gusto ko muna i-separate para mamaya mas maayos ko yung presentation. Lalo na kung may mga negosyo po kayo. Di ba? Kahit man sa presentation ko, kahit hindi kasarapan ang luto ninyo, at least may maglalakas na may maglalakas na loob kumain. Wala lang, di na babalik. Sarapan din syempre. Huwag lang puro presentation. And then, susunod po natin ay ang ating bok choy. Yan. Paliguan lang natin siya. Huwag niyo pong didikdikin yung yung bok choy. Palalantahin lang po natin ang bagya, yung dahon. Yan, okay na po yan. Yan, hindi katulad ng ginawa natin kanina. Iaahon na natin. Para may crunch. Hindi namnam. Yung vitamina ay hindi matanggal lahat. Assemble na po natin ang ating mami. Lagay po muna natin ng... Asa na nga ba tayo? Lalagay po muna tayo ng karne. Ayan. Ito po ang karne. Beef. Diba? Winner na winner ang dating. At tapos, wala ko sarili ko. Lagay po tayo ng bok choy. One side lang po ang ano po ninyo paglalagyan. Medyo ayusin po nyo po yung presentation. Yan. And then, kailangan na kinakamay ko kasi nasa bahay naman. Aray. Ako naman po kasi kakain ito eh. Sa mga sasabihin mo yun, kuya, bang kinakamay mo? Naku, pag kumain kayo sa fine dining, hindi nyo alam kung ilang kamay humawak sa lalantakan ninyo bago ninyo kainin. Di ba? Hindi naman syempre, malilinis naman ang kamay nila. Malinis din naman ang kamay ko. Ganda nga ng kamay ko, isang ko. And then, magbuhos na po tayo ng sabaw ng baka. Pinagkuluan po. Mainit na mainit dapat. Yan. Yung makikita lang yung sabaw, yung visible lang.
Ibig sabihin pag nadadaan yung mga dumadaan sa kainan ninyo in one glance, kita agad nila. Ano kaya yun? Parang sarap-sarap naman. Sana ganun din na panlasa pag kinain. At sa pares naman natin, kukuha tayo ng konting sauce ng pares. Gagawin nating topping sa babaw ng baka. Lalagay tayo ng spring onion, contrast sa kulay. At syempre, pritong bawang. Lagyan niyo sa sabaw yan para pag nasa sabaw na siya, medyo nagmamantika siya ng konti. Ang dating. Yan. Ready na po. Luto na po lahat. Kain na po tayo. Mabuhay yan! Maraming salamat na naman po sa Panginoon. Nagkasama-sama na naman po tayo na way safe po ang lahat. Bago tayo salamatan po muna natin ang Panginoon. Ngayon, maraming salamat na po sa binigay po sa amin sa araw po na ito. Tapos na naman po isang buong linggo na way safe po ang lahat. Nakatawag po sana sa kanilang mga mahal sa buhay, kundi man po safe. At magkaroon po ng time sa kanilang pamilya. Kahit man po ilang minuto. Napakasarap po makasama po ang pamilya. Kaya na po bahala po sa amin, sinusuko na po naman sa inyo lahat sa kanilang Jesus. Amin. Yan. Lagi po muna ako ng hindi natin. O, di ba? Tingnan nyo naman po yung presentation natin. Ang lupet, di ba? Maratay yung noodles yan. Yung pagkakasahang natin. Super buhaghag. Pagkakakinggan doon. Set na nga natin dito yung itong mami. Para makahin ko pa pala sa bawang. Kaya lagyan natin ang props niya para hindi empty tignan. Mainit eh. Napakasarap. Kasi nga tinidor. Excuse me lang po Ito para dito. Ito para dito. Haluin natin ang ginamnam. Mainit na mainit eh. Natin. Yan, tama na sa akin ito. Kaya po dinamihan ko ng saras kasi mamaya kahit naubos yung karne ko sa mami, di ba? Halos kalahating araw din ako nagluto sa ganito. Siyempre sa pagpapakulo. Kahit sulit na sulit. Ba?
Siyempre, masarap po sa mami. Kasi pares yung ano, lated. Lated ng baka yung po. Masarap po. Okay, may taba. Pineapple soda po, walang asukal, sarap. Burito ko po yun eh. Sa iba po siyempre naglalagay po ng luya sa pares. Ako po hindi ko po masyadong pili kasi parang napaka-strong na nung flavor kapag may star anise. Tapos may luya. Eh, depende po siyempre sa inyo. Sarap. Excuse me. Yan, masarap po yan sa Big Mami. Malasang malasa. Up to the bones. Lambot.
Hindi po tayo tapos ha. Pinasa ko lang po ito ito. Kasi kain tayo mami. Hindi ko pa tapos ko yan. Isang bulok suka na lang kain. Tayo nito. Patagtag linamnam. Sarap sa lasa talaga. Pag buto-buto po talaga. Ano. Hindi lang po buto-buto ito yung oxtail. Buntot ng bawang. Malasang-malasa po yung sabaw. Ano? At sana mag-chopstick kaya lang yun. Tatamad na akong tumayo. Talagyan natin ng sauce. Sarap din. Diyos me. Basta ng tissue. Dalawa lang pala gano'n ako. Pag plain po ang lasa, pag plain, pag wala pong sauce, pero po nung pares, lasa niyo po yung lasa ng baka. Napakasarap. Lambot. Pag sinipsip nyo, tama lahat ng laman. Literal, nasarap to the bones. Ayan. Tapos ito pong sobra kong sauce.
Ilalagay ko po rito. Mamaya, mag-i-snack ako. Dadagdag ko po yan ng ano. Tuloy natin. Dadagdag ko po ito ng pinagkuluan ng baka. So, napakasarap. Hindi po lasa yung tamis na, kasi konti lang po asukal nilagay ko. Ano po, balancing lasa. Di ba syempre gusto ng kalamansi. Ako ayoko po ng kalamansi pag kumakain po ng ganito. Kasi na-overpounding yung lasa na natatalo. Okay na po yan. Masarap na snack na ako mamaya. Plus, sinangag. Ano po, bago tayo tapos pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Sandaliin na po muna ako. Panginoon, maraming salamat na po sa biyayang binigay niyo po sa amin sa araw po na ito. Ang pagpasok po ng taon ngayon ay marami rin pong hinaharap na pagsubok ang bawat isa. Ang ibang bansa po, naway ang bawat isa po na may pinagdadaanan, emosyonal, pisikal, naway maging mapayapa po at gumaling po ang kanilang pag-iisip, ang ating katawan, lalo na po yung may mga sakit. Kayo na po bahala po sa amin, lahat ng tao sa buong mundo. Maraming salamat po sa lahat ng aral na binibigay niyo po sa amin dahil doon po kami tumatatagan at tututo. Kayo na po bahala po sa amin, sinusuko na po naman sa inyo lahat sa kanila Jesus. Amen. Paano po, maraming salamat na po sa inyo oras nila sa pinilang alabay. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. Excuse me. God bless. Ingat po lang yung araw. Laban lang.